May martial law na nga ba talaga sa YouTube? Medyo OA yun ha, medyo OA ng konti. Pero pag-usapan natin ngayon yung itong bagong balita ni Remate. Alam naman natin si Remate kinupkup niyan yung Banateros Brothers. So, di ko alam kung binigyan nila ng media pass or binigyan nila ng media ID, I don't know. Actually, quite frankly, I don't care. Pero naglabas sila ng article kahapon. Tingnan natin if it holds water. Okay. Ito kasi yung pinost nila kahapon sa kanilang website ng Remate, no? So ito yung balita kahapon. Sabi, Remulla inalmahan sa banta versus Banateros Brothers. Nagbabanta daw. Kaya siguro sila sabi may martial law na raw sa YouTube. Di ko naman dama. Di ko naman dama, pero sige, bigyan natin sila ng konting drama sa buhay nila. Ayan, basahin natin itong balita ni Remate. Manila, Philippines, inalmahan ng pamunuan ng Remate News Central ang pagbabanta ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na posibleng maharap sa contempt of court ang Banateros Brothers na nag-interview kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Hindi na nga pinangalanan, nag-react naman kayo. Chemical kayo reactive. Kasi ganun, napaghahalataan tuloy kayo defensive. Anyway, basahin natin yung sinabi ng Remate Editor-in-Chief at National Press Club of the Philippines President Lydia Bueno. Ako, ma'am. Wag nyo na wag nyo wag nyo isang kala ng pangalan nyo dito kasi mukhang respetado po kayo. Respetado kayo, editor-in-chief na kayo tapos presidente pa kayo ng National Press Club. So, I would say na na you've made it. Kaya huwag nyo po ibang sangkalan ng pangalan nyo dito. But anyway, kasi sayang. Ito sabi, ayon kay Remate Editor-in-Chief at National Press Club of the Philippines President Lydia Bueno, hindi laman ng naturang interview kay Bantag ni Banat Bay, Boss Dada at Coach Oli ng Remate Online ang tungkol sa mga kasong kriminal na nakabinbin sa korte laban kay Bantag. Hindi. Siguro naramdaman ng editor-in-chief na siguro dahil ginamit dun sa sa kasama sa platform ng Remate Online. Baka madamay yung yung dyaryo mismo. Kaya kailangan niya maglabas ng statement. Okay. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin ngayon, sa shoutout lang natin ang mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app at ilagay nyo yung account details dyan, bank account details, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo ibigay sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yun mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yun! Kasi kung si Byron lang yan, yung si Boss Dada, yung Oli, walang problema yan. I don't think Remate will react. Kaso, dahil associated yung pangalan nila, kailangan niyang sumausaw. Kasi nga naman, nakapangalan, kasama sa pangalan niyo Okay lang naman yun. Sige. Okay. But, alam nyo, mga kutsero, eto. Sa halip na katuon umano ang naturang interview sa illegal na droga, korupsyon at kahinaan sa pamamahala sa Bucor. Wala naman sanang problema yon. Kaso nga lang, hindi naman yung kasi ang issue. Ang issue kasi is meron siyang warrant. May standing warrant yung mama. Si Director General Bantag. May standing warrant ho siya. Tapos, buti ho sana kung let's say, sumuko na, tapos in-interview nyo na nang nasa PITA na siya, ayun, pwede yun. Or rebelde siya, tulad ng ASG, Busayaf,
or CPP, NPA na alam niyo na bago sumuko ay kailangan ng either amnesty or what have you. Yun siguro medyo ano yun kasi may public interest na kasama yun. But I don't think mahirap depensahan ng public interest to, ma'am. Mahirap po depensahan to ng public interest. Lalo na ho na alam po natin na lalo na itong parte na to, yung quote-unquote kahinaan ng pamamahala sa Bucor. This is riddled with conflict of interest. So yun po. So may conflict of interest na nagaganap. Tsaka ako I haven't seen it. I don't watch Byron's vlogs. Anyway, it's still subjective. Kumbaga, depende yan sa kung paano i-argue ng DOJ. Kung ano yung pwede nilang i-cite in contempt. Kasi kahit hindi ho topic yung actual case, which is part of the sub judice rule, which is also contempt, indirect contempt din yun. Kahit hindi ho yung parte ng mga kaso ang pinag-usapan, yung kaso ni Bantag. But yung mga posible niyang nasabi tungkol sa Marcos administration, yung tungkol sa perception niya of anything, yung perception niya dun sa corruption, kasi may mga masasabi yan na hindi natin alam na pwedeng i-justify as contemptible. Lalo na to, itong kahinaan sa pamamahala ng Bucor. Pwede makitaan niya ng conflict of interest, tsaka ma-undermine mo yung otoridad ng korte dyan. But again, tingnan kasi natin yung nasa rules of court. Pasensya na lang kung hindi ko mapalakihan. Sana ho na try nyo na lang basahin or pause nyo na lang kung gusto nyo basahin. Rule 71 po of Rules of Court. Ayan po, indirect contempt. Ayan, indirect contempt. Yung direct contempt kasi yung talagang nang bastos ka ng korte in their presence. Binastos mo si judge, binastos mo yung officers of the court, binastos mo yung legal, yung justice system, etc. etc. Yun yung direct contempt. Yung nakita ka ni judge, harap-harapan, ginawa mo, binastos mo yung korte. Yun yung direct. Indirect contempt naman, on the other hand, is different. Hindi lang ho yan, hindi lang ho nag-a-apply dyan yung mga partido sa loob ng korte. Even the officers of the court, even the judge. Maski yung mga nasa labas, tayong mga nag-o-obserba, tayong lahat, mapa-media man or hindi, covered ho tayo nitong indirect contempt. Actually, may nabasa pa nga ako isang article, what's his name? Panelo. Si attorney Panelo din yun, nagsulat din. Parang binabash niya si Sec Boying Remulla doon sa paglalabas daw niya ng statement tungkol dito. But again, I have nothing against former Sec Panelo. Pero, lahat naman ng abogado nagtatalo-talo sa interpretation ng law. Diba? Lahat naman tayo nakabase lang sa jurisprudence, diba? Ako, as I study law, lahat kami, palagi pong sinasabi sa amin ganito. Hindi ka pwede mag-interpret. Wala kang karapatan mag-interpret ng batas. Ang interpretation ng batas nasa Supreme Court. At kung ano yung sinabi ng Supreme Court, yun lang ang papainggan natin. Tama yun. Tama naman yun. Ganun kasi talaga. So, it can be argued. Kaya nga lagi po natin sinasabi, it can be argued. Pwede mong i-argumento o pwede mong sabihin na ganito. Pwede mong sabihin na ganyan. Hindi ho natin maka-finalize yan na inosente or hindi or contemptible or not until it is filed and heard upon by a competent court. Yan. Yun po yun. So, kung gusto mo mag-file ng DOJ ng contempt, bahala sila. Korte ang magdidesisyon. Kung contemptible yun o hindi. Kung contemptible, di napahiya sila. Kung hindi, yung kumampi dito sa Banateros ang pahiya. Ganun lang kasimple yun. Pero kasi mga kotsero, nakasulat po dito, Section 3 ng Rules of Court. Rule number 71. Ito ho dito nakasulat. Ayan. Sa letter C. Ayan. At saka letter D. Yun. It can be argued o pwede ho nating argumento na yung contempt na pag-i-interview kay Bantag ay an abuse or any unlawful interference with the processes or proceedings of a court not constituting direct contempt or any improper conduct tending directly or indirectly
to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Yun. Dito ho siya papasok sa any. Kasi any, buti sana kung kung limitado, di ba? Buti ho sana pag sinabi na if comments are not related to the case, can be, I don't know, will not be considered contempt of court. Or if an accused was interviewed on a different topic other than the case that he is involved in, then it is not indirect contempt. Pwedeng ganon. Pwede mong sabihin categorically na pwedeng sabihin na walang indirect contempt. Kaya nga po mga kotsero, korte po ang magdidesisyon yan. Wag ho natin pangunahan ang korte. Ang sinasabi lang po natin, kumuha po ng mahusay na abogado si Remate at ang Banateros Brothers. Kasi pag tinuluyan ho sila ng contempt, madadamay ho sila sa kaso. Yun ho yan. Yun ho yan. Kasi ano ho yung basis niyan? Kasi binigyan nyo ng plataforma si former Director General Bantag, who is already a wanted person, may warrant of arrest na po sa kanya, binigyan nyo ho siya ng plataforma para kumbinsihin ang taong bayan to be biased against the court. Kahit hindi nyo po pinag-usapan yung topic ng kaso. Binigyan nyo siya ng plataforma na kumbinsihin ang taong bayan, tayong lahat, na merong injustice na nagaganap sa kanya. Kung yun ang napag-usapan. Kaya nga, the best thing to do is really to get a really, really, really good lawyer. Lawyer na lang. Meron pang sinabi si Remate. Idinagdag pa nito na hindi rin dapat i-contempt ang media men na nagsasagawa lang ng interview bilang bahagi ng kanilang tungkulin. Parang may nag-share sa akin ito, narinig ko na sinabi ni Byron, na hindi raw sila ordinaryong vlogger, mga journalist daw sila, or media men daw sila, parang gano'n. Okay. Alam niyo mga kutsero, vlogger or media man, all of us are subject to the laws, provisions, all of us are subject to the laws of the land. Wala akong exempted. Mapa-vlogger, mapa-media man, mapa-politiko, etc. Lahat tayo, pasok dyan. Revised Penal Code na ang batas ng Pilipinas ay nag-a-apply sa mga tao nakatira sa Pilipinas at sa mga sojourners. Parang Article 2 or Article 3 ng Revised Penal Code yun. Anyway, so yun, lahat tayo. Covered yan. Wala exempted dyan. Wala exempted. Kaya nga po dapat nag-iingat tayong lahat. Pati po sa pagsasalita natin, dapat nag-iingat tayo. Hindi mo pwedeng bira ka lang ng bira. Kasi pag bira ka ng bira tulad ng ganito, o di sabog. Yun. Kailan lang po nag-a-apply yung pag-absuelto sa indirect contempt sa media men? Kailan lang ho yan dapat hindi mag-a-apply yung indirect contempt? Yan. Dito lang po mga kotsero. Meron po tayong isang jurisprudence or desisyon na po ng Korte Suprema kung saan yung contempt case laban sa ABS-CBN at iba pa ay binasura ng Korte Suprema. Ito ho ay nung sa disbarment case ni Sigrid Fortun. Ano nangyari dyan? So si Sigrid Fortun po ay i-disbar dahil sa what do you call this? Involvement niya sa kaso ng ampatuan. Hindi naman clarify dito, sinulat sa article na to kung ano yung kaso, kung ba't siya i-disbar. Although, dahil na-report po kasi ito, naibalita sa buong Pilipinas na i-disbar si Sigrid Fortun, kinasuhan po niya si Tech Torres ng Inquirer, Freedom Fund for Filipino Journalists, Philippine Star, si Edo Punay ng Philippine Star, Sofia Dedace ng GMA Online, tsaka Ces Drilon ng ABS-CBN.
Kinasuhan po niya ng indirect contempt. Ayan, no? O, di ba? Media men yan, ha? So, media yan. Giorno yung mga yan. Okay. Bakit sila naabsuelto? Kasi mga kutsero, sabi po ng Supreme Court, dahil merong legitimate public interest. Ayan, no? Legitimate public interest. Ibig sabihin, merong lehitimong pampublikong interes na malaman ng taong bayan kung ano ang ginawa ni Sigrid Fortune kaya siya na-disbar. So, dahil doon, na-waive yung confidentiality ng disbarment proceedings. Dahil doon. And kung titingnan po natin itong desisyon po na ito ng Supreme Court sa kaso ng mga ng Fortune laban sa mga media men na ito, makakakuha po tayo ng tidbits ng kung ano yung qualification para maabsuelto ka sa indirect contempt kung media ka. That is, if there is a legitimate media interest, media is not prohibited from making a fair, true, and accurate news report of a disbarment complaint. Although this is a disbarment complaint, mga kutsero, intayin ho natin kung ano yung mangyayari sa pag-i-interview ng isang tao na may warrant of arrest. Wala pa yun eh. Wala pa ako nakikitang ganun. So, ang pwede pong dahilan dito ng Banateros Boys, yung bang interview nila ay fair, true, and accurate news reporting. Kung sila po, kung tinatrato nila yung sarili nila as media men. And that's a big if. Ito yung i-argumento nila. Pwede rin itong i-argue against them. Let's say may nag-download na ng video taga DOJ. Pinanood yung buong video frame by frame. Inano pa, tinranscribe pa, etc. etc. Tapos napatunayan na yung video na yon is contemptible because it is not fair, true, and accurate news reporting. Sablay yung Banateros Boys. Di ba? Ganun naman kasimple yun. Wag na ho natin i-complicate to. Wag na ho natin i-complicate. Dito lang ako umagri sa huli. Sabi, hindi rin umano dapat isabalikat ng media men ang panghuhuli sa sino bang tinutugis ng batas lalo't kasaysayan ng halos 200 mamahayag sa bansa ang pinatay na mga armadong kanilang nauugnayan o pinupuna. Ako, agree ako dito. Hindi trabaho nila, Byron, na isuko si DJ Bantag. Hindi. Ang trabaho yan ng pulis. Trabaho yan ng NBI, trabaho yan ng CIDG, PNP, NBI, kung aabot sa level ng NICA o NISA, NISA o NICA, yun, aabot sa ganun level. Ganun, it is what it is. Pero mga kutsero, dito sa punto na to, yung pagdating sa hindi sila pwede i-contempt dahil media men sila, parang mali yata ho yun ng pagkakakwento. Hindi ho accurate yun. Ulitin ko po, base po sa rules of court natin sa Pilipinas, ang indirect contempt ay pwede hong parusahan sa ihabla sa kahit ano, kahit ano, any abuse of or any unlawful interference with the proceeding process or proceedings of a court not constituting direct contempt under Section 1 of this rule, or any improper conduct conduct lang to ha, conduct lang mga kutsero, tending directly or indirectly to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. So, it can be argued na yung Banateros Boys nyo, Remate, committed an indirect contempt. Pwede mong i-argue yan. Although, pwede nyo rin i-argue, pwede nyo na rin naman sabihin sa korte na hindi sila nag-violate, nag-commit rather
ng indirect contempt. Kasi, hindi naman nila topic yun eh. Yung what do you call this? Hindi naman nila topic yung case eh. Anong subjudice rule lang na violate nila? Wala. Tapos, media men sila. Dapat hindi sila covered ng indirect contempt, etc. etc. So, you can argue that. It can be argued. Pero para sabihin na hindi pwedeng gawin yan. Katawa-tawa naman yun. Pwedeng gawin yan. Pwede mong gawin. Ia-argue nyo lang ng tama. Gamitan nyo ng mahuhusay at magagaling na abogado. Total naman, yung Barateros Brothers naman, mukhang di ba? May backer kayo na na media. Oh, tapos malaki naman ang kinikita niyo sa YouTube. Baka naman afford niyo nang kumuha ng mahusay na abogado. Oh, diba? Kaya niyo na 'yan. Kaya niyo na 'yan. So, what do you call this? I don't think there's martial law in YouTube. I don't think there is martial law in social media. If there was a time na talaga nagkaroon ng parang quote-unquote parang martial law, yun yung time ng kampanya kung saan kahit anong video na gawin mo na pro Bongbong Sara, tinetake down ng Facebook, Twitter, YouTube, tsaka TikTok. Lahat talaga. Mass report. Yun ang ginagawa nila. Minapanipulate nila yung sistema para ma-silence ka. Yun ang martial law. Yun ang the closest I can think of sa martial law related to social media. Pero ngayon, wala. Wala masyado. May mass report pa rin, may fact-checking pa rin, apektado pa rin yung numero mo. Pero it's not as bad compared nung panahon nung kampanya. Matindi yun. Matindi yun. So, the recommendation is still this. Hanap kayo mahusay na abogado. And then, fight it in court. Di ba kung kakasuhan kayo, sagot kayo sa korte. Kasi ngayon ang nangyayari, nagpapaliwanag kayo sa taong bayan eh. Syempre, kwento nyo yan. Sa kwento nyo, sinong bida? Anyway, so hanggang dito na lang muna tayo dito sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong panonood ng video na ito. At huwag nyo pong kalimutan na rin mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page na pwede nyo rin i-follow para laging updated sa mga ganap dito sa aking page at sa mga aktibidades ko sa buong sa buhay ko. And I'll see all of you, mga Coachero, in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.